Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko na maayos na tao. Itong Martes kasi, inaresto ang anak ng kalihim dahil sa pagtanggap ng diniliver na halos 1 kilong kush. Kakasiguro na ba kasi mga diskaya? Ang nagsasabi ng totoo? Alam niyo yun? Attorney Hosaka, panayhon tawag namin sa inyo para kayo makapanayam at makuha namin ang paliwanag ng komisyon dito. Kung ang pagbabasihan po natin ng mga statement na ginawa in open public hearing on record and under oath, ba't di nyo sinama yung sinasabi nito pong isang tumistigo dyan na ang pangalan po'y Orly Gutesa? Ba't di sinama ang pangalan ni Eric Yap? Na lang po ang inyong pinakahuling pinakahuling action na ito ay lalo nagbibigay sa amin ng duda. Sa akin lang ito ng duda. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya. Kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan. Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Alright, welcome back mga kabitan. Nagbabalik po tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa mga oras na ito mga kabaitaan ay nagkaroon ho ng press conference itong si Bonjing Rimulya. Dahil ito po ay itinalaga na, nanumpa na ho mga kabaitaan bilang bagong ombudsman mga kabalitaan. Ipapakita rin natin ang reaksyon ng Iglesia ni Cristo mga kabaitaan. Hindi no napigilan ng INC na mag-react at manawagan ho dito mga kabaitaan para sa gayon malaman ho ng sambayan ng Pilipino kung ano ho nga ba ito, paano ginawa yung investigasyon dahil nga po mga kabaitaan ang dadami na hong nasa listahan na umano'y nakinabang ho sa mga ibinibigay taga DPWH na ito pong si Henry Alcantara at si Bryce Hernandez mga kabalitaan. Lalo na po na dumagdag ho o nagdagdag ho sa listahan na mga nakinabang din pong mga opisyales mula ho naman sa spouses Diskaya mga kabalitaan. At dito ho si Bonjing Rimulya talagang sumablay ho siya sa kanyang mga sinasabi dito sa kanyang press conference. Mantakin niyo po mga kabalitaan, siya daw ay merong mga mababait na anak. Kung bakit ko po sinabi na siya po ay sumablay, dahil po sa sobrang kayabangan, pagmamagaling mga kabalitaan, ay hindi niya na natatandaan kung ano nangyari ho sa kanyang anak mga kabalitaan. Anyways, ito po, panoorin muna natin itong press conference mga kabalitaan ni Bonjing Rimulya at papakinggan ho natin kung ito ba ay nagsisinungaling or sinungaling. Parang may kasama na yata itong si Au Castro mga kabalitaan, ang reyna ng kasinungalingan, at itong si Bonjing mga kabalitaan hindi lang tuta ay prinsipe pa ng kasinungalingan mga kabalitaan. Alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo ng lahat. Wow! Specific case na gusto niyo pong unahin? Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build-up, and make sure that a very well-prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, nire-request po ni Senator Gordon na buksan niyo po ulit, silipin niyo po ulit yung issue mo ng Pharmaly. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na ibalik pa sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. So, kailangan bisitahin natin. Sir, may mga sinasabi din po si Senator Bato de la Rosa na nakarating sa kanya na ang una niyo raw pong gagawin, isa ay yung ilabas daw po yung SALN ni Sara Duterte. Hindi, ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan i-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking
na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Kasi baka mamaya maging political noise lang yan at maging poison lang. Baka naman dapat pag-isipan natin ulit yan. Kaya, with kasi information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Biglang nagbago yung ihip ng hangin mga kabitaan. Kasi nga kung matatandaan nyo po mga kabitaan, nung unang panayam niya ho sa mga media ho, ay sinasabi niya na unahin niya daw itong si VP Sara Duterte at bubuklatin niya po kung ano yung mga pending cases nito at lalo na ho yung SALN. So kung hindi ho tinanong to dito sa ng media, ay malamang hindi niya ho babanggit ito dito. At parang umiba na ho yung kanyang timplada mga kabitaan. Parang hindi na ho siya ganun ka-harsh ho, ha? na babatikusin at tatargetin ho itong si VP Sara Duterte dito sa panayam na ito mga kabalitaan. Dapat responsible tayo sa information na nakukuha natin. Sir, sinabi niyo na po ito, pero ano pong assurance yung makukuha po ng publiko po sa makukuha yan, hindi tatagal ang panahon. Inaayos ko lang talaga, pinag-iisipan lang at pag-uusapan pa ng kaunti pa yung mga patakaran na gagawin natin sa pagre-release ng information. Sir, kayo po ay from a family of politicians. Yung mga anak niyo po ay nakapwesto din po sa gobyerno. Paano naman daw po, sir, kung yung mga anak niyo po or part of the family, friends, kaalyado ay masangkot po sa mga issue po ng katiwalian? Masangkot daw. Yung mga anak ko, pinalaki namin niya ng asawa ko na maayos na tao. Alam nila na pag ang tatay nila nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just to say, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema. Nagmamalinis to itong si Bonjing Rimulya mga kabitaan, no? Kasi nga unang araw niya pang pag-upo dito kasi kakapanumpa lang pang yata to nito at ngayon po ay sabi niya mababait daw yung kanyang mga anak mga kabalitaan dahil pinalaki niya daw ng alam niyo na yung parang disiplinado ika nga mababait mga kabalitaan yung kanyang anak. Maniwala ba kayo na mabait yung anak ko nito mga kabalitaan? Kung matatandaan nyo po, kung babalikan ho natin, sana hindi niya na lang sinabi yun kasi talagang ubod ng kasinungalingan to Kaya tinawag ko to kanina na prinsipe ng kasinungalingan ngayon sa DOJ kasi ayaw niya pa na mababait yung kanyang mga anak mga kabalitaan. Kasi tinanong dito na kunyari kung masasangkot sa mga ganong bagay. Hindi niya naman direktang sinabi na kung magkakamali, hindi kagaya ni Tatay Digong Duterte. Sabi niya kay Basti Duterte sa mga media, kung yung mga akusasyon nyo, kung mapapatunayan nyo, kasuhan nyo yung anak ko, ako pa mismo ang magpapatanggal sa kanya sa pwesto. Di ba? Talagang mayagbos itong si Tatay Digong. Pero ito, anong sagot niya dito? Mababait naman yung mga anak ko. Parang pinoprotektahan pa Paano kung masasangkot yung anak nyo, sir? Kasi politician din ho kayo. Ano bang gagawin nyo? Di ba? Dito pa lang ho, sablay na ho siya at nagsisinungaling na ho siya dito, mga kabitan. At lalo na po na nakikita ho natin na may kinikilingan ho ito at pinoprotektahan ho. At yung kanyang pagiging ombudsman ngayon ay sala na ho yung buong pamilya nito ng mga politiko, mga kabalitaan. Mark my word. Hindi ho tayo makakarinig na may Rimulyang abusado na kinakasuhan ho dito lalo na kasi mula to sa isang kilalang political clan mga kabalitaan. So ito po, ba't ko ba sinabing sinungaling ho itong si Bonjing Rimulya mga kabalitaan? Ito po yung ebidensya ho natin. Hindi raw makikialam si Justice Secretary Boying Rimulya sa kaso ng kanyang panganay na lalaking anak. Ditong Martes kasi inaresto ang anak ng kalihim dahil sa pagtanggap ng diniliver na halos 1 kilong kush or high-grade marijuana sa Las Piñas. Nasa front-end balitang yan, Gary De Leon. Sa mga eksklusibong litratong nakuha ng News 5, makikita ang drug suspect na si Juanito Jose Diaz Rimulya III. Panganay na anak siya ni Justice Secretary Boying Rimulya at pamangkin ni Cavite Governor John Vic Rimulya. Inaresto si Juanito III matapos ang mahulihan ng parcel na may halos 1 kilong high-grade marijuana. Nagkakahalaga ito ng 1.3 million pesos. Base sa investigasyon, ang suspect ang tumanggap ng parcel na galing sa isang Benjamin Huffman sa San Diego, California sa Amerika. Nagduda raw ang mga opisyal ng isa lang ang parcel sa X-ray ng International Mail Exchange Center sa Pasay. Kaya nang i-deliver at tanggapin ni Rimulya ang parcel nitong Martes sa Ponte Verde sa Las Piñas, hinuli siya ng mga tauhan ng Bureau of Customs, NAIA, Drug Interdiction Task Group at PDEA. Pero kahit 2 araw na nakalipas nang maaresto si Juanito III, matipid pa rin ang pagsagot ng PDEA at tila blanco naman sa nangyari ang custom. Wala pang naibigay na detalye maliban lang dun sa huli ng kush. Tapos with regards dun sa name and other personalities involved,
hindi pa nakarating sa akin kasi ang nakarating lang po is parang may nahuli lang. Kasunod niyan, Di ba, mga kabalitaan? Di ba? Klaro na ho. Pero kung ibang tao po yung nahuli yung mga kabalitaan, itong kapatid na ito, itong si Renz Virano, mga kabalitaan, ay talagang papugi effect agad yan. Pupunta agad yan sa ba yun, yung press con na area ho nila. Bibit-bitin ho yung suspect at ipapakita sa media ho, mga kabalitaan. Ganun ho talaga sila katindi. Mga low bender ho talaga, mga kabalitaan. Diyan pa lang ho, makikita na ho natin na proven and tested ho na sila po ay madali lang ho nilang baluktutin ho yung ating batas. Dahil nga po, mga kabalitaan, dala na ho ng kanilang pang-aabuso sa kanilang posisyon. Kasi nga, yung presidente ho natin ay hindi ho makakakilos pag wala ho itong dalawang magkapatid na ito. Kaya malaki ang utang na loob nito ni Bungit sa kanila. Kaya kung anong gagawin ho nila dito, mga kabalitaan, hindi ho ito sasawayin ni Bungit. Pero sa panahon pa ito ni Tatay Digong Duterte, na mistulang naghari-harian na ho sa ating bansa itong dalawang magkapatid, ewan ko lang talaga, mga kabalitaan, kung hindi ho ito mawawala ho sa eksena, mga kabalitaan, sa ating gobyerno. Yun po, nakikita na ho natin dito pa lang ho, pinakasimpleng tanong ay agad na ho itong nagsinungaling dahil mababait daw yung kanyang mga anak. So tuloy natin to dito, baka may makuha pa tayo yung karagdagang impormasyon. parehong naglabas ng pahayag ang magkapatid na Remulla. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, seryoso siya sa pagiging tatay at pagiging kalihim ng Department of Justice. Nangako siyang hindi siya makikialam sa kaso laban sa kanyang panganay na lalaking anak. Hindi daw siya nangangako, mga kapitan, na panghimasukan niya po itong problema ng kanyang anak. Parang inconsistent itong ICI na ito. Sorry po, no, kay Sec Babe Singson, wala tayong question dyan. Sana nga po, 3 Babe Singson yan. Yung kaso, sorry po, pero hintayin nyo yung sinasabi po ng ating mga informant sa mga informasyon pong posibleng lumabas in the days to come about, anyway, parang sila po'y consistent, but consistently, ano bang English doon? Abhorrent. You know, sorry. It is abhorrent. Sorry, attorney. Diba? Consistently abhorrent sa kanila pong panuntunan na ito. Lumalabas nga po, tama ikaw, girl, na inconsistent eh. Opo. Di ho ba't ipinapangalandakan nitong si Attorney Brian Hosaka, yung kanila pong executive director at spokesperson po nitong ICI na ito, na kaya daw po ayaw nilang ito po i-livestream o maaaring mapanood ng publiko, o kaya kahit na ho ng observer, sabi ni Attorney Calleja, di ba? Kasi nga daw po, if I may quote him, opo, ito. Basahin mo yung kanyang pinakahuling quote na na-publish kahapon. Ano sabi niya? Mami-mislead ang publiko. Matatanggap nila agad ang mga sinasabi ng taong ito kahit hindi tayo sigurado sa kanilang karakter o background. Kung nagsasabi ba sila ng totoo, baka nga nililigaw lang nila ang investigasyon ng ICI at baka maligaw rin ang publiko. Ayun, so yan ang kanyang sinasabi ha. So here comes itong kanilang inilabas kahapon na subject urgent request for issuance of an immigration lookout bulletin order. Hindi po ba? So, tanong natin, ano ngayon ang impresyon ninyo doon sa inisa-isa na mga pangalan na nasa lookout bulletin na ito? Naglabas kayo ng, at inyong itong, di ba? Inilabas sa publiko ito? Right? Andito ho yung mga pangalan. Ang tanong natin, mga kapatid, ngayon, ikaw na nakikinig, ikaw na nakakapanood ng balita, ano ngayon ang impresyon mo doon sa mga pangalan pong inilabas nitong ICI na kanila pong sinasabi sa DOJ at Immigration na bantayan nyo yung mga taong yan? Kasi po ang sabi nila dito sa kanila pong sulat, okay, the commission, sabi po dito, which is a matter under inquiry by the commission, puts the subjects, ang tawag nila dito, mga subjects, in a relevant position that operates to make him an inevitable personality during the fact-finding process. Alright. This timely issuance of the ILBO is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Ano po ang ating impresyon dito sa mga nasa listahan na ito? Guilty na ba ho silang lahat? So kung ano yung pong sagot ay hindi. Hindi. Opo. Bakit? Kasi po, wala pang sapat na ebidensya. Tama. Kasi po, ito'y hango saan? Saan? Sa statement, affidavit ng nino.
balikan natin kung saan ang gagaling itong mga pangalan na ito. Opo, kasi kung kayo po ay naglalabas ng ganito pong listahan at kayo nagsasabi na huwag silang husgahan at baka matrial by publicity, eh kayo lumalabag doon sa inyong consistently abhorrent na regulasyon. With all due respect, sir ha? Opo. Bakit ito ha? Okay. Ba't nasama dito pangalan ni Romulo Ruman ng Pasig? O si Marcy Teodoro na nagsasabi, hindi pa ako congressman ha? Ba't ako nasama dyan? Hindi po ba? Bakit? Eh kasi mga kapatid, kasi bahagi ito nung affidavit at statement na binasa nitong si Curly Discaya sa Senado. Hindi po ba? Yun ang pinagbasihan po nila. And then, yung iba po dito ay dahil sa statement naman nito pong si Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez. At ni Roberto Bernardo. Pag inisa-isa po natin ito, hinimay-himay namin ang mga pangalan na ito kung kaninong statement nang gagaling at kung anong pinagbabasihan po nila. Kung sinasabi ninyo na huwag nating agad husgahan ito at baka hindi pa tayo nakakasiguro sa mga taong ito, ba't nakakasiguro na ba kasi mga Diskaya na nagsasabi ng totoo? Alam niyo yun, Attorney Hosaka, panayhon tawag namin sa inyo para kayo makapanayam at makuha namin ang paliwanag ng komisyon dito. Kung ang pagbabasihan po natin ng mga statement na ginawa in open public hearing on record and under oath, ba't di nyo sinama yung sinasabi nito pong isang tumistigo dyan na ang pangalan po'y Orly Gutesa? Ba't di sinama ang pangalan ni Eric Yap? Hindi ho, ba't wala dito? Ba't di nyo sinama yung sinasabi ni Bryce Hernandez sa kanyang statement na meron daw pong 3 congressman? Sino ito? Yung pong Tina Pancho, yung David Domingo, at yung ngayon po'y mayor na si Boy Cruz. Sinabi niya rin po ito. O diba? True. I mean, mawalang galang lang po sa inyo. Ano po? Para talaga lumalabas ngayon na ito ay pagbabangon puri. Kunwari, para wala kayong masabi, o sige, gusto na naming pigilan yan. Si Vince Dizon, gumawa na ho noong una pa Hindi ba? Kung gusto niyong gawin to, dapat noon pa. Hindi ba? Pero ngayon lang kayo gumawa nito. Bakit? Kasi nga may pressure na po ang taong bayan sa inyo na isa publiko ito. Nga lang po, ang inyong pinakahuling pinakahuling action na ito, lalo nagbibigay sa amin ng duda. Sa akin lang ito ng duda. Di ba? Na ang inyo pong pulisiya naman talaga ay medyo tabingi. Medyo baluktot Kaya nga po nakakadismaya lang na malaman na kung ang inyong pinagbabasihan po lamang ay mga affidavit at sinasabi po sa mga hearing ng Congress at Senate, bakit hindi pa kumpleto? Ito pong inyong listahan para po sa inyong tinatawag na lookout bulletin order. O para baga sinasabi mo rin na, kayo magsibatan na kayong lahat. Kasi lookout lang ito Hindi ito hold departure order. So kayo, kung gusto ninyo magsitago na kayong lahat, sa kasong ito, di po ba? Ano po sa palagay ninyo? Kasi nga, ang ating panawagan sa kanila, ano ba asiste kung manood kami sa hearing ninyo? Trial by publicity. Ito ginawa nyo Hindi ba? Sorry po. Kasi baka husgahan na natin agad. Si Discaya nagkwento nito Naniniwala ko na kay Discaya na hanggang ngayon, hindi pa tapos ang affidavit. Si Bernardo hanggang ngayon, hindi pa nakapagsumite. Kahapon dapat magsusumite ng kanyang affidavit. Hindi natuloy, hindi pa daw tapos. Ano ba tinatapos nila? Binubuo pa yung kwento. Kaya lalo kami nagdududa. Hindi po. With all due respect kay Babe Sings, wala tayong question dyan. Pero sandali lang, ano ba ho ito? Ayaw na ho natin sabihin na ang lahat ng ito at the end of the day, ay piling-pili lang kung sino ang inyong kakasuhan at kung sino po ang inyong pupursigihin. Yung iba dito baka makalusot. Yung pong aming impresyon ngayon, kasi nga hindi namin malaman ano ba ang uri ng pagtatanong ninyo. Ano ba ang laman ng kanilang mga affidavit na ibinibigay? Kayo ba'y nagsasama-sama sa merienda dyan? Kayo ba'y nagkukumustahan dyan? Pagharap po nitong isang dating sekretary, ngayon senador, kamusta na si mama mo? Kamusta naman si papa mo? Kamusta naman negosyo nyo? Ganun ba tanungan dyan? Good point. Huwag nyo ipalusot yan. Ano nga ba ang assurance? Diba? Tama ka dyan, boy. Ituloy mo, boy. Sorry po. And let me know when you're done, boy. Pero ituloy mo, sabi ng mga nagagalit din dito sa comment section. Oo nga, no? Naglulukay tayo dito, Mr. Chairman. Paano ang transparency Pinag-aaralan ko lang. Kung may listahan sa ILBO, pero may isa pang sworn statement, pero wala sa listahan sa ILBO. Pinag-aaralan ko lang itong kanilang inilabas, pati yung wordings nito. Hindi ba?
At yung kanilang pong pinagbasehan ng mga pangalan na ito, na para bagang inconsistent din. Bakit may mga hindi nabanggit dito? Hindi po ba? Bakit para bagang pinili lang din ninyo yung i-ilbo ninyo? I mean, So now the question is here, are they trying to protect the process? Or they are trying to protect some personalities? Ikaw may sabi niya, hindi ako. That is a question, Okay. Your Honor. May question mark sa dulo. Kaya again, ang panawagan ng bayan, buksan ang investigasyon sa publiko. Kahit hindi po live stream eh. Ang ganda ng suggestion ni Attorney Howard pati ng iba pang mga grupo. Maglagay po doon ng mga observers. 'Di ba? Kahit di naman live stream, meron lang tagabantay. Merong presensya ng ilang grupo na po pwedeng magbantay doon. Hindi naman kailangang i-live stream para alam natin kung ano nangyayari sa loob. Yung executive session, kung tawagin, Observers lang pinapayagan din po naman. naman yan, even in the Senate. No? Opo, o even in the lower house. Kaya, ewan ko lang kung kayo po ay, kung ito ba'y amor proprio na. Alam niyo ho yun, yung ganong pong costumbre, parang pride na to. Kapag kayo bumigay, nakita nyo, di ba parang baka dito pinairal na pride. Hindi ba? Hindi na ang usapin po ng public interest. Between the interest of all of this being now accused of this, di ba? Grabe ho na corruption and the interest of the public to know what is going on, still nandoon kayo sa pagkatig sa interest ng mga pribadong interest na ito. Hindi nyo maaari sabihin na binabalanse nyo ang interest. Dahil hindi balanse yan. Hindi balanse. Kung totoong gusto nyo hong manaig mga kapatid, ang totoong pagbibigay po ng kapangyarihan sa bayan, dapat po pabor sa bayan. Mawalang galang lang po. Some people may agree, some people may disagree. But again, mga kapatid, ito po ang ating paninindigan. Sandali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga aganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Narito na ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Ka Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga manunood at lahat ng mga tagahanga. Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga
Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang imbestigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat po, Ka Edwil. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.